Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Walang mang nakataas na phone signal sa probinsya, hindi mo na pinayagang maglayag ang mga bangka dahil malakas ang hangin at ulan dulot ng habagat. Binaha rin ang mga pangunahing kalsada sa syudad. Sa ngayon, balik normal na ang biyahe sa mga pantalan, bagamat maulan pa rin sa lungsod. Sa Cebu, nagka-aberya ang dalawang sasakyang pandagat dahil sa malaking alon. Sa Lapu-Lapu City, pinasok ng tubig ang bangka ng Santa Rosa Princess. Napapunta sana sa Olango Island matapos hampasin ang alon. Nakaligtas ang 32 pasahero ng bangka dahil sa life jacket. Sa Talisay City naman, nasiraan ng steering wheel ang MV St. Judil na patungo Tagbilaran City sa Bohol habang nasa gitna ng dagat. Agad nagpadala ng tugboat ang Coast Guard na siya na humila sa fast cab patungo sa pantalan. Ligtas din ang lahat ng pasahero nito. Halos handa na ang lahat para sa muling pagbubukas ng Boracay Island sa Oktubre. Pero sususpindihin ng Department of Environment and Natural Resources ang lahat ng permit ng mga establishmento sa isla. Kabilang ang Environmental Compliance Certificate. Ang head ng Pilipinas mula kay Reggie Agosto. Malaki na umano ang pagbabago sa isla ng Boracay sa loob lang ng 3 buwang rehabilitasyon. Mas naging malinis, natanggal ang mga nakaharang na istruktura at sinalapat ang kalsada. Natukoy na rin ang mga lumalabag sa Clean Water Act. Boracay is no longer useful. Merong sususpindihin ng DNR ang lahat ng permit. Partikular, ang Environmental Compliance Certificate ng mga establishmento sa isla bilang paghahanda sa muling pagbubukas sa Oktubre. Issuance of PCC depende sa kanila compliance so clean slate ito, lahat ng mga establishment clean slate, we will be required 3 permits the business permit from the DILC, the tourism permit from the Department of Tourism, and the EPC from the DNR. Ayon pa kay Sibato, 10% ng mga establishmento ay non-compliant at maaaring mga pagkakulit. Kabilang na dito, ang 26 na napag-alaman diretso ng pulukan sa dagat ang maruming tubig. Kinonfirma rin ang kalihim na nag-umpisa na ang pag-demolish sa mga private structures na malapit sa circumferential road. Ito kasi ang gagawing alternatibong daan sakaling ipasara na ang main road dahil sa ginagawa ng rehabilitasyon. There was a building, I think, something a week ago, but now it's not. So we can open already that road and we can now start the completing. Formal na i-anunsyo ng DNR ang mga bagong aligutugin sa interagency meeting sa darating na July 27 sa isla ng Boracay. Dito rin sa Iloilo, Reggie Agosto, ABS-CBN News. Mauna ang mga headline din sa Bisaya. Balik ni mo, Tony. Maraming salamat, Leo. At mula naman sa Visayas, alamin natin kung ano mga malalaking balita sa Mindanao mula kay Melanie. Melanie. Bingit sa Mindanao, Tony, tulog ang mga miyembro sa Katro patay sa ambush. Ang detalye sa pagbalik sa headline Pilipinas. Madam, excuse me po, saan po ba may PCC? Gusto ka pa kasimbahan? Well, 50,000 traffic grounds PCP nationwide. Basta may kalidad at amot tayo na gamot. Territory Rosales po. For TGP, nakapagpagaling ng Pilipinas. It's a challenge to my doctor related to this way. Anak, you know I love you. No, I love you. You know, I love you, di ba, anak? Sabihin ko man yung feelings, I only mean one thing. I only want the best for my kids. I mean, you might know your chicken seaweed. You can cook seaweed. Torta or tinola or avocado. Pre-marinated. No kita. Kayang-kaya. Sarap. Masarap. Meal that known it is in seaweed. 3 weeks, 2 hours. Available in ginger and tomato variants. Kung kayo ay may magala, dalawang Bisaya po Mindanao ba? Iba na kayo, natubog na. Sa Geo Express kayo
JRF Express. Basta padala, i-JRF Express ka. Kahit kailan maaasahan, kahit saan magkakarating. Dino Advanced Protective Junior para sa 1 to 3 years old. 2 kilograms for 950 pesos. Suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. For DOH IUCEO 51 CA number 150 series of 2017. Ma, may exam ako bukas. Oh, alas 8 na. Mag-aral ka na't matulog ng mahimbing. Ang daming lamok. Hayaan mo anak, magsisindi ako ng Vicodin Jumbo Katol. Wow, ang laki ng katol. Wala nang labok. Makakapag-aral na ako ng mas mabuti. Good morning, Ma. Wow, may kitay pa rin ang katol. Oo anak. Oh, ready ka na ba sa exam mo? Opo. Salamat, Ma. Maraming salamat sa Vicodin Jumbo Katol. Baygon Jumbo Katol. Mas pinalaki at mas pinatagal na mosquito protection para sa iyong pamilya kesa sa dating Baygon Katol. 3 pesos SRP lang. Hindi na. Top Mom, Youth Top Protection. Patuloy ang matinding pag-ulan na nararanasan dulot ng habagat. Sa Misamis Oriental, isang barko ang napadpad sa isla dahil sa malakas na hangin. Alamin natin kay Melanie kung kamusta na nga ba yung mga pasahero nitong nasabing barko. Tony, ligtas ang 63 pasahero at 16 na crew ng barko matapos silang masaklolohan agad ng Maritime Police at Coast Guard. Dadaong sana sa pantalan sa bayan ng Balingoan ang barko pero hindi nakapagmaniobra ang kapitan dahil low tide at malakas ang hangin. Lumihis ang barko papunta sa Laptinig Islet at doon na natenga. Ang isa ay nasa tapat lang ng pantalan na dapat nilang daungan. Sa Butuan City, patay ang 3 miyembro ng CAPGO matapos tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa nasipit. Patay ng habal-habal ang mga CAPGO na sina Totong Sulaygay, Erwin Mandahinog at Corporal Zahari Damdahare ng paputukan ng armadong grupo. Naisugod pa sa pagamutan ang 3 pero binawian din ng buhay. Muling nangalampag sa pamahalaan ang nasa 150 pamilya na nawala ng kaanak sa nangyaring giyera sa Marawi City. Hiling ng mga ito sa gobyerno madaliin ang paghahanap sa mga natitirang missing persons. Kinundi na rin ng ilang residente ang umano'y mga kaso ng pagdukod sa babaeng Maranao na itinanggi naman ng pulisya. Dahil sa lakas ng ulan, inanod sa tabing dagat ang tunit-tuniladang coal mula sa planta ng semento sa Baknotan, La Union. Ayon sa Environmental Management Bureau, may negatibong epekto ang paghalo ng coal sa dagat dahil sa mga chemical nito. Kumuha na ng sample ng tubig ang DENR para makumpirma kung nagkaroon na ng kontaminasyon. Tiniyak naman ang kumpanya na handa nitong sundin ang anumang aksyon na hihingin sa kanila ng DENR. 25 barangay na sa Pampanga ang lubog sa tubig baha. At may update mula roon si Gracie Butao. Gracie? Alright, babalikan natin. Subukan natin balikan mamaya si Gracie Butao. At yan ang mga balitang aming nakala. Ako si Leo Lastimosa, ikan binhi sa Cebu. Ako po si Melanie Severino, gikan din sa Davao. At ako si Tony Velasquez. Dakal pong salamat. Hanggang bukas, mga kapamilya. Sa puso, mga pangyayaring nagpapakita ng kabutihan ng Pinoy at mga pagtugon sa isyong pangkalusugan.
Goodbye. Kasama si Minyak Corpus. Goodbye. Hello mga ka-GV, maulang Marites ng hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Aba, stay safe at dry mga kapamilya. Ako po si Nina Corpus, ang inyong ka-GV. At ngayong rainy Tuesday, kasama natin ang aking partner, ang kaagapay ng mga tatay, Mark Leviste. Good afternoon, partner. At magandang makulan na araw sa ating mga ka-GV na nanonood sa ating programa ngayon. Kumusta po kayo sa mga chikiting, sa ating mga anak na walang pasok itong araw na ito? May ilan pa ba sa inyo na naghihintay ng class cancellations? Patuloy na po kayong makinig at manood mga kapamilya para sa ating mga update sa bagyong Henry. At kasabay niyan, siyempre, rain or shine, tuloy ang paghahatid natin sa ating mga kapamilya ng Good Night. Bye! At para po sa ating talakayan, mamaya alamin po natin ang tamang pangangalaga ng ating kalusugan ngayong tag-ulan. Mamaya po makakausap natin isang infectious disease doctor para magbigay ng konting paalala sa ating kalusugan. Para naman sa mga kapamilya naghahanap ng makakain ngayong rainy weather, ako, sarap yan. Oo nga. May makakausap din tayo mamaya na magbibigay ng idea sa atin kung ano pwedeng kainin o ihanda para sa ating pamilya. Kaya mga ka-GV, baka ho, meron kayong good vibe sharing. Anong masayang alaala ninyo kapag umuulan? At kapiling ka, di ba? May kanta ganyan. Kasi ako iba-iba partner din. Oo. Siyempre, nung childhood memories ko, iba. Oo. At yung teenage years ko, iba rin ang memories ko. Iba rin ang pag-ulan. Oo, sige nga, mag-share ka. I-share mo. Una ko na yung childhood memories. sige. Diba? Madalas kami ng kapatid ko on a hard rainy day. Yes. Talagang maliligo kami sa ilalim ng ulan. Alam mo, sasabihin ko rin yan. Iba yung mga panahon nung mas bata tayo. Ang sarap gawin ng mga ganyan Sobra. bagay. Lalo yung malalakas yung patak ng ulan. Oo. Kasi sa position namin, wala pa naman kasinong kotse, wala masyadong Oo. tao ng mga dekada 80 or 80s, di ba? So, medyo maluwag, safe, ligtas ang maglaro sa kalsada. Kung hindi naman, dahil nakatira rin kami sa condominium, sa rooftop ng aming building, Oo. doon kami naliligo. O, di ba? Kasi hindi kompleto ang iyong kabataan, di ba? O yung iyong childhood memories kapag hindi ka naligo sa ulan. Yan, Di ba? syempre. Tapos minsan magpupuno pa kami ng drum, Oo. ng rainwater, at doon kami maglulublog. Nakakatakot siya, baka may manunod. Huwag mong gagayahin yan sa inyong mga tahanan. Pero alam mo, bukod sa yung mga larong pang tag-ulan, ano? Marami rin tayong naiisip na kainin kapag tag-ulan. Anong paborito mong pagkain tag-ulan? Nandiyan yung arroz caldo, di ba? Ginataan. Kaya sabi nga ng tugtog ng apo kanina Oo. ubus na ang beer. Oo, yun naman, diba? Ang sarap ay magkape, di ba? Sa Batangas, ang uso dyan magbaril ka na. Mag-inuman na. Okay. Why not? Uminom kayo ng pwede naman juice, pwede naman kape, tsaa, diba? At kung ano-ano pa. Kaya kayo mga kapamilya, baka meron kayong suggestion kung ano ang masarap na kainin kapag tag-ulan. At siyempre, tungkol naman sa kalusugan, kung meron na kayong masasabi kung paano po natin mapangalagaan ang ating kalusugan ngayong tag-ulan. Text niyo po sa amin, type niyo lang po sa inyong mga cellphone
React Space ang inyong mensahe. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan at pinagoroonan at isend po ninyo yan sa 2366. Babasahin po natin yan maya-maya lamang. Samantala, ikaw ba ay fresh graduate, nag-resign o naghahanap ng bagong trabaho? Ito na ang chance mong makuha ang pangarap mong trabaho, kapamilya. Muli naming inaanyayahan ang lahat ng ating job-seeking kapamilyas na makilahok sa pangalawang bugso ng Manila Bulletin Classified Job Fair 2018 in partnership with BZMM Teleradyo at ABS-CBN Lingkod Kapamilya ngayong araw po at bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi daan sa Farmers Plaza Activity Center, Araneta Center, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, magbasa lang ng Manila Bulletin o bisitahin ang www.mbclassifiedjobs.com. At kapamilya, ikaw kaya isa na sa mga nanguna sa panalo at pa-premyo. Abangan kung ikaw ang ating lucky winner sa mas pinaagang grand draw. Kailan na ba ito, Mark? Mula July 28, 2018, gaganapin na ang ating grand draw sa July 27, 2018. Ulitin po namin, hindi na po 28 kung hindi sa July 27 na po ang grand draw. Live na live po yan sa pilon ngayon sa TGFM. Ang cut-off ng entry ay hanggang July 26, 2018, 11:59 ng gabi na lamang. Marami pa po kayong chances para manalo ng cash prize o brand new house and lot. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagsali sa DZMM Telepanalo sa Teleradyo. Ang oras po natin, 1:08 ng hapon. Oras sa bituin ng Chinese Bookstore, Pure Gold at ng Yunako. Bulugin ang bawat hapon ng mga makabuluhang alakaya kasama si Linya Corpus. Good vibes! Narito na, Guyama! May guyamano! May mangosteen! May turmeric at vitamin C! Nasa Mercury Drug na. 2 pesos na SIP. Mahalagang paalala ang guyama kay Nino at hindi dapat gamitin paggamot sa anong puso ng sakit. Yun na kung kagabay sa pagkumpay Mercury Rebel Promo. Over 11 million pesos worth of prizes. Pwede manalo ng grand prize at sa iyong pangalan. Pati store partners, pwede rin manalo. Bumili ng Citronax, Thunderbird o Unimax Promo. Ilagay pang proof of purchase at software top at ang complete address. Cellphone number, store partner, store address. Yun mo at sikulong ang mapa. Yun na kung kagabay sa pagkumpay Mercury Rebel Promo. Sali na! It goes for more details. Promo period is from February 1 to December 17, 2018. For DTI FTE, permit number 0469 series of 2018. Manalo ng Toyota Hilux sa Yunako kaagapay sa Tagubay Part 2 Raffle Promo. Sali na! Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhok, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang mabula. Ang Joy, mabulang mabula. Ang Joy, totoo matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang mabula. Ang Joy, mabulang mabula. Ang Joy, totoo matipid. Purong patak, isang katulad. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Tuloy ang ligaya, tangin ang ginawa, pagkat may pag-asa, tayo'y pamilyang Natasha. Ito po si Joy Pascual, Natasha, 25 years of helping make dreams come true. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng McDonald's. Why choose to fit in? Why choose to follow? When you can choose to be you. With EO Eyewear. Choose from a wide collection of cool eyewear to bring out the you in you. So you can choose to be you. Choose EO Eyewear. Exclusively at EO Executive Optical. Love your eyes more. Hashtag happy, pero minsan, hashtag angry. Ano man ang kaya? Iba pala ang good mo. Yan na may good news para sa'yo. Nagbabalik po ang good vibes at ito po, pauna sa ating good news. Filipino-French football player nagdiwang kasama ang French football team sa pagkapanalo sa 2018 FIFA World Cup Final. Panalo po ang French national men's football team sa 2018
at naging bahagi ng France Youth Team simula pa noong 2008. That's right, partner. Noong 2011, naimbitahan si Alphonse na maglaro para sa mga Azcals o Filipina Azcals na pinuri niya noong 2012 sa isang ABS-CBN News interview. Happy at proud daw siya sa bilis ng progress ng mga Azcals natin. Sinabi niya rin noon na pangarap niyang magkaroon ng sariling football team ang Pilipinas at ngayon, pagkaya nga ay may Azcals na. Congrats, Alphonse, at sa buong French national men's football team. Ikaw ba, Martha, napanood mo yung World Cup? Hindi ko nga napanood, pero natutuwa ako na may kinalaman ng Pilipinas sa kanilang pagkapanalo sa pamamagitan nga nitong si Alphonse. Actually, Or last Alphonse. weekend was Oo. a proud moment for Filipino sports. Dahil nga yung mga Filipino athletes natin, si Senator Manny, at ngayon nga si Alphonse, ay nagtagumpay sa kanilang larangan and made the Filipino or Philippines very, very proud of their achievement. Saka ang ganda rin ng istorya nitong si Alphonse, no? Kasi kanyang mga magulang ay parehong pure-blooded Pinoy. Hindi siya half, hindi siya... Katulad ng ibang actors na half ganyan, no? Pero si Alphonse talagang parehong Pinoy ang kanyang mga magulang, nag-migrate sa France at nagtrabaho sa isang mayaman na French couple. Yes. Actually, kung daw nagkakamali, partner, si Alphonse or yung parents niya ay mula sa immigrant. Sabi mo nga, pure Filipino, both of them are from immigrant. And ang nakakatuwa pa sa kanyang istorya dahil gusto nung mayaman na French na mag-asawa yung kanilang empleyado, nadala yung magulang nga nitong si Alphonse, pinadala siya sa eskwelahan kung saan nag-aaral ay yung kanila ring anak na lalaki. Oo. Yes. So ngayon, etong si Alphonse went to the same school as yung anak ng mayaman na French couple. Actually, partner, make no mistake, hindi porket Pinoy to, medyo maliit compared sa mga Africans or French. This guy is a gentle giant, 6'4" ang height, kaya napakagaling na goalkeeper. At hindi mo natatanong, partner, during my elementary and high school days, Naglaro ako ay kayo? naglaro bilang goalkeeper para sa aking paaralan. Ayun naman pala. Ang galing naman. So, congratulations. Tama ka manifest with me. Oo. Naman. Galing mo sa sports. Oo, galing ko sa sports, ano? Oo, alam ko yung history niya, saan siya nag-aaral, etc. Diba? Parang football school yun na nag-hone down ng mga talented football players simula ang pagkabata pa lang. Nako, sana napaka-uyan dito para maglaro sa Azkal. At sa interview ko, dahil wow, ang cute niya, ha? Parang na niya akong tita. Congratulations. Ang problema niya, partner, pag umuwi dito, baka mag-artista na yan. Oo nga, pwede. Why not? Oo. At yun naman, tunghayin na po natin ang report ng ating mga radyo patrol. Joint Quick Reaction Team ikakalat na sa Metro Manila para sa mga na-stranded na pasahero. Detalye mula kay Radyo Patrol Joyce Balancio. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Pure Gold at ang Red Steel. Kasunod ng walang tigil na pag-ulan at nararanasang pagbaha ngayong araw sa iba't ibang parte ng Metro Manila dahil sa bagyong Henry at Habagat ay nagpakalat na ng mga truck ang Joint Quick Response Team o JQRT. Ito ay para sa mga posibleng stranded na mga kapamilya natin uuwi ngayon. Kansulado na kasi ang pasok sa mga panghapon na mga klase at maging sa trabaho sa gobyerno kahit marami sa ating mga kapamilya ang nagsisipag-uwian na sa mga oras na ito. Ayon kay JQRT at IAC spokesperson Attorney Aileen Quesada, aabot sa 8 trucks mula sa Philippine Coast Guard, Joint Task Force, NCR at Philippine Army ang ipapakalat sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Nakapwesto na ang 2 truck ng Coast Guard sa Arpapa LRT. Yan ay biyahe Pedro Hill at Taft Avenue habang meron na rin sa Mandaluyong Circle na 2 truck ang NCR. Yan ang papuntang EDSA. Meron din tayong mga namataan na mga truck dyan naman sa Batasan, sa may Posisyon Bayan at bumabiyahe po yan papuntang Fairview. Ito ay pinadala ng Philippine Army para sa ating mga kapamilyang babiyahe dyan sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Samantala, sinumpirma naman ni Bowie Biha ng MMDA na lifted na rin ang number 216 sa Metro Manila para sa private vehicles at city buses. Simula po ngayong tanghali. Samantala, sa pag-ikot naman ng Radyo Patrol, dito sa Lungsod Quezon, nakita ko lagpas na sa gutter ang taas ng
ang taas ng baha. Diyan naman sa Araneta Avenue, malapit Yun yung sa kanina. Maynilad. Isang truck na nga dyan yung tumirik na, no? Sinubukan niya lumusong sa baha dyan sa may Araneta Avenue at tumirik na siya sa kalagitnaan ng kalsada niyan at hindi na po madadaanan ng mga sasakyan ang parteng po yan ng Araneta at Express. Yan muna ang update ng Radyo Patrol Joyce Galancio, ABS-CBN. Ang bahagi dito ay hatid sa inyo ng Pure Gold at ang Federal Steel. Radyo Patrol 46, Johnson Manabat. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Nestle, Lemon Brew at Magandako Corporate. Linya nagsamiti na ng kanyang rejoinder affidavit sa Department of Justice sa dating Pangulong Benigno Aquino III sa ugnay ng reklamo laban sa kanya na nagbugat sa kontrobersyal na Denvasta vaccine. Sa panahon sa DOJ, sinabi ng dating Pangulo na personal niyang pinanumpaan sa harap ng piskal ng DOJ ang kanyang rejoinder affidavit bilang pagkalima na rin sa proseso ng investigasyon ng kagawaran. Umabot sa nagsimang pahina ang rejoinder ng dating Pangulo kung saan dinilitan sa linggo na paggamit sila ng DOJ ng pondo para sa mass vaccination program ng Department of Health. Ayon sa abogado ng dating Pangulo, wala pang anumang medical findings sa mga eksperto ang nagsasabi o nag-uugnay sa Denvasta na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga batang naturukan ito. Bawang lumang ito na rin ayon sa kampo ng dating Pangulo ang argumento ng mga complainant na nagbibigay sa kanya sa Denvasta controversy. Narindigan din si Aquino na ang naging pagkatiban niya sa pagpapalabas ng pondo para sa Denvasta ay dumaan sa legal na proseso at bawang above board ang implementasyon ng naturang proyekto. Bahagi din anya ng savings ng pamahalaan ang ginamit na pondo para sa pagbili ng naturang mga bakuna. Nanindigan pa ang dating Pangulo na walang nangyari anomalya sa nasabing proyekto ng pampabakuna kontra Dengue. Itong Radyo Patrol 46, Johnson Manabat, ABS-CBN News. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Nescafe, Lemon Brew at Magandako Corporate. Pangulong Duterte pangunahan ang groundbreaking ng Binondo Intramuros Bridge at Estrella Pantaleon Bridge. Ang report mula kay Radyo Patrol 45, Dexter Ganite. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Joy at ng MX3. Hindi mabibigyan na anumang suspensyon ng pasok sa gobyerno o ng masamang panahon ang Pangulo para dumalo sa mga nakakasanang aktibidad sa Metro Manila ngayong hapon. Sa abiso mula sa Special Assistant na President Bongo, tuloy ang pagdalo ng Pangulo sa groundbreaking ng dalawang tulay sa Intramuros, Maynila at ang pag-roll out ng dalawang bagong aeroplano ng PAL sa Pasay City mamaya. Una na sinistembre ng Malacanang ang panghapong trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila, maging sa mga public schools sa NCR dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Rain or shine, ayon kay Secretary Go, tuloy ang mga nakaschedule na aktibidad ng Pangulo dito sa Metro Manila. At ang pinakamagis sa bansa, si Pangulong Duterte, matapos ang 3 araw na working visit sa Malaysia. Mula sa Malacanang, ito ang Radyo Patrol 45, Dexter Ganite, ABS-CBN News, CGMM. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Joy at ng MX3. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at patrol sa Istresa. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Ang oras natin ay 1:20 na hapon. Oras hatid sa inyo ng Cebuana Lumiere, Petron, PGP, The Generic Pharmacy at ng Surf Fabcon Blossom Fresh. Magbabalik ang Good Vibes. Good Vibes. Bihira ang kantang nagbibigay pugay sa husay ng Pilipino. Isang rondong para sa sipag at syaga na pinakita nyo. Sa galing ng lahat, sabay-sabay tayong uunlad. Ito ang ating tagumpay. Ito tayo ngayon, sama-sama umahabol, kapit kamay. Sa
malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhat, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi ang purong patak ng Joy, mabulang. Ang Joy, mabulang. Ang Joy, totoo matipid. Ang purong patak ng Joy, mabulang. Ang Joy, mabulang. Ang Joy, totoo matipid. Purong patak, isang katulad. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing condition. Manang, excuse me po, saan po ba may TGP? Basta tapat ng simbahan. Meron din sa tapat ng Mahigit 3,000 branches na ang TGP nationwide. Mas namikalidad at abot kaya ng gamot. Diyan, sa tapat. Jericho Rosales po. Yan, mana. For TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. Basta dekalidad at abot kaya na gamot, dyan tayo sa tapat. TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. Nuestro Salvador, Bank of London. Nasa credit collection ako ng isang bangko. Kaya naman matindi ang stress at pressure sa trabaho. Maging pagtulog ko, apektado na. I tried having regular exercise, indulge in healthy food, and add MX3 capsule daily. Time management lang talaga. Mas productive ako ngayon. Ikaw, mag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para sa extraordinary. Mahalagang paalam, ang MX3 capsule ay hindi ka makakili dapat gamitin panggamusan mag-uli ng sakit. Bumili lamang ng MX2 products sa mga limitong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online. Iwan po sa MX3 website, www.mx3.ph. Introducing the all-new Isuzu N3 Flight Duty Truck. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engine, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power window and auto-door lock. So whether you have a small catering business or a small city construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Isuzu, your responsible partner. Good vibes. The DZMM. Paborito ko nga lahat tuwing tag-ulan ay yung naglalaro kami sa daan, ang bangka-bangkaan. Yan, pak na pak yan. Naliligo kayo mga kaibigan mo. Kasama po kasi kami. Nung kailan ko yung pinahalit pa sa taas, ay sa tubig po, tapos pinapaalam ko namin, mga kabataan ko na, nung nagdaan kami sa mga gulang. Tapos nung naglalaro kami sa mga sa ulan, nung naliligo kami sa ulan. Kasi masaya, kasama ko yung mga pinsan ko, kapatid ko, kababata ko, yun lang. Samantala, buwis ko, tuloy-tuloy ang pag-ulan ng tagumpay dahil ang Team Philippines nag-uwi ng pananaan mula sa W Copa 2018. 286 na awards po ang iuuwi ng Team Philippines sa kanilang pagkapanalo sa kakatapos lamang na World Championship of Performing Arts Competition na ginanap sa Long Beach, California, USA. Nasanggit 80 Filipino delegates ang sumali sa kompetisyon na may iba't ibang categories tulad ng dance, instruments, vocals, modeling at acting. Wow! So partner, kung sa labas, umuulan ng cats and dogs, Oo. so umuulan ng gold and awards, di ba? Sapagkat sa kabuuan, 55 gold, 83 silver, 81 bronze, 34 division black or division champion black, at 33 semi-finalist badges ang napanalunan ng Team Philippines. Ang naging coach nila ay walang iba kundi ang ating kapamilya Baldir na si Jed Madela na tinanghal noong bilang 2005 W Copa Grand Champion of the World. Nakatagdang silang umuwi sa Pilipinas sa susunod na Miyerkules, July 25. Congrats Team Philippines at ang galing ninyo. Grabe, ang daming awards yan, At no? ang daming good news. Oo, ngayon talaga nakakatuwa at I can't wait na sana ma-interview rin natin sila dito sa Good Vibes. Of course. Person. O dapat naman, kasama na ako doon. Of course. Kasi natin yung mga talented at mga magaganda. Hindi na tayo ni Clear. Dati siya ata. Nandito ka na kasi, partner. At ngayon naman, dahil maulan
I feel na parang magkakasakit ako. Ba't ganun may Parang feeling bigla tayong na gano'n? nasa weather. Oo, totoo. Doc Villavicen. But there are certain infections that are never prone, no? It is fungal vector, no? So the name waterborne diseases, dengue, leptospirosis, syempre lahat yan associated with using ng water. Oo. Pero Doc, ako may follow-up question ako. Ito, binagit ng partner ko, medyo under the weather. Bakit ang ganda pa rin? No, but seriously, kidding aside, No, I mean, I like that you said that the kid has been taking care of herself very well. But dapat lahat tayo, knowing this, yeah, so agad niya ako kailangan magbigay ng tips. Oo nga, no? Kakasabi ko lang, I feel sick. Tapos sinabi mo yan, talagang gumaling na ako sa aking sakit, no, partner? Doc, nabanggit niyo po, taking care of yourself. Can you give us any advice or tips on what are the daily supplements? Ano ba yung magandang kainin o mga vitamina na dapat namin na iniinom kahit may sakit o wala? Okay. First, one is para maiwasan kahit anong infection. Mas maganda siyempre na we have full rest, no? So, yung bawal magpuyat-puyat. Tapos, actually yung vitamins na tutuusin mo, tapos drink that water. And then ang pinaka-important din para maiwasan kahit anong sakit is to make sure your hands are clean. So, hand hygiene. Yes, of course. Washing of hands and water is not sufficient or not enough, right? But kailangan sabon at tubig, kailangan may isang minuto pa yata or Ang hand hygiene kasi, I agree with you, no, Sen, para